history will tell us that former President Duterte, he never went after his political enemies. No one at all in his entire career who was against him politically did he go after. Okay. Alam niyo po ba, sa totoo lang, no? Si Tatay Digong, hindi talaga yan marunong maghiganti sa mga kalaban niya sa politiko. Promise. Yung parang babalikan ni Tatay Digong, maghiganti si Tatay Digong, walang ganun eh. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ako, hindi man ako taga Davao, pero taga Davao ho. Taga Davao ho, no? Yung makapagsabi nito. Bigyan na natin ng halimbawa. Pinakamagandang halimbawa, Nograles. Tingnan mo yung pamilyang Nograles. Mortal na kaawa yan ng mga Duterte mula noon hanggang ngayon, di ba? Di man manalo-nalo sa mga Duterte yung mga Nograles. Yung Nograles na matanda, di ba? Tapos ngayon, yung mga anak naman, hindi po na binabalikan ni Tatay Digong yung mga kalaban niya. Kinakaibigan pa. Kinakaibigan pa. Pero, kay Tatay Digong yon. Paano si Inday? Di ba? Paano si Baste? Paano si Polong? Paano si Katie? Putsang ina, mukhang hindi po pwede para sa akin. Sabihin mo, oh sige tay, ikaw tay. Hindi ka maghiganti tay kasi matanda ka naman tay. Pero kami tay, mga anak mo tay, talagang maghiganti kami. Sa Bisaya, padila raway abod. Ganun ho talaga yan. Ikaw anak, hello Ma'am Bargy Gonzales, ako? Puntang ina, oo si tatay ko kasi matanda na, hindi na maghiganti yan. Pero ako na anak, na nasasaktan kami, tayo nga na tayo, mga supporters lang. Kayo nga lang, mga OFW, hindi pa nga ho kayo makatulog until now. Gusto nyong bawian. Gusto nyong balikan ang mga demonyo, naninimonyo, mga katrupa ni Tambalusnos. Kaya nga nung 2025 midterm election, yung kakatapos lang na election, di ba sabi natin mag-peopleware pa tayo sa mga presinto. Galit na galit tayo. Diretso inidoro, kubita ang mga kalaban. Kaso ang problema, minikos ni Animal na George. No? Talagang, sabi ni Danilo, ayaw sulsuli bisdak. Hindi, talagang nakikita ko kay Basti. Tsaka kay Inday Sara. Sinabi naman Inday Sara pagkalabang kita for life. Hindi kita pwede nang magiging kaibigan dahil kalaban na talaga kita for life. Kaya nga patuplok nga guys. Ito, sabi ni Super Mario, dapat ipaghihiganti ni Sara ang mga Pilipino sa tax natin. O siyempre ganun talaga. Hetet sabay di natin alam takbo ng isip ng anak ngayon. Sabay na lang sa agos muna sa sinasabi ni Inday na may reckoning ang lahat doon. Ako magbisbisdak, walang forgiveness mga kagaguhan nila sa bayan. Putak ina, wala talagang kapatawaran ho ito. Silya Electrica po dapat ni Mal. Silya Electrica. Tingnan mo, dahan-dahan naman nararamdaman na ho nila Last election, tapos ngayon impeachment, matitigil na yan, Pinapadismiss na, hindi pa nga nagko-convene, mismong senador na ng 19 Congress, nagsabi, matapos yan, putang na, hindi na yan tatawid. Kahit anong pilit ho ninyo, hindi na ho tatawid yan. Hello, Sarah Halop Galano, maraming salamat sa, magandang gabi ho sa inyo. Hindi ko naman sinabi maghiganti, no? Hindi ko naman sabi na sulsulan ko na, kailangan kayo, huwag kayong bumigay. Huwag kayong magpaka-reconcile. Pero nga ho guys, sa ginawa ho ng Marcos, sa mga Duterte, putang na, walang kapatawaran ho ito Mantakin mo, pinalibing ng mga Duterte si Marcos na mabubulok na. Bulok na talaga. Diba? Ang sukli ito. Pinapanalo sila sa eleksyon, ang sukli ito. Walang kapatawaran yan, maniwala kayo sa akin. Sabi nga sa Bisaya, di laraway abod, ya words. Pero bago po ang lahat guys, ito, patalastas muna tayo. Hinga mo muna natin guys.
tunay na best friend niya, sinabi ko nung araw, ang tao. Hindi ako. Ang tao ang kanyang mahal na mahal. Alam nyo, makikita ko yan eh. Nung pagdating kami ng aeroplano dito. Ang galing ng gumawa nito eh. Ang unang tanong niya sa akin nung landing na kami, May pera ka ba diyan? meron yata akong $550 na Hong Kong. Kasi galing kami Hong Kong eh. Yun lang ang laman ko, at saka may card ako. Sige, pagdating natin sa airport, pakain mo lahat sa kasama natin sa aeroplano. Ang galing. Gutom lahat yan. Paliti sila og jacket kay Bugnaw Mandiri. Ang galing ng gumawa nito. Kuwang-kuha talaga yung boses si Tatay Digong. Ganun talaga si Tatay Digong, concern talaga sa mga Pilipino. Tingnan mo, pati yung nag-traitor sa kanya, pabailhan pa ng jacket, pabilan pa ng pagkain, no? Ganun si Tatay Digong. Kaya yung sabi, sino maghigante? Putsangin na, ang maghiganti po para sa mga Duterte, mga Pilipino. Tama ba? Agree ba kayo? Tingnan mo ito, kagaya ho nito. Kumakailan? Ito ay karma ho ito, guys. Pumunta sa malls itong First Family. Oh. Tingnan mo, kakaiba ho. Pumunta sila sa mall. Saan ba itong na mall nito? Parang sa Trinoma ho yata. Para siguro, magpaipal, di ba? Putang ito, paghiganti na ho ito. Mismo kay Palaka, walang nagpapasilpi. Ang mga tao, hindi man ho sila sinalubong. Sila po yung pumupunta sa tao. Putang na, ito pa lang guys, ito pa lang, paghihiganti na ito, mararamdaman mo talaga na ayaw ng mga tao sa pamilyang ito. Yung mga nakaupo sa Malacanang, ngayon, na First Family, ayaw ng tao. Tingnan mo, sila po yung umaano. Sila po yung lumalapit sa tao. Panoorin natin, oh. Tingnan mo, tingnan mo yan, guys. Naglalakad. Akala mo di malamay, oh. Yan sila, hawak kamay sila magpapamilya. Isipin mo yan, nasa mall na ho sila. Marami ng tao dyan. Wala mga binibing. Naglalakad lang sila na parang kasama si Palaka, parang yaya lang din dyan. Wala man lumalapit sa kanila. Anong ginawa nila yung magpapamilya nito? Pumunta po sa isang misa, sa isang kainan na may mga tao, iba siyempre, lalapit sila. O yung mga tao na nandun, mapilitan na lang, President. Kasi lumapit eh. Tingnan mo lumapit. Pero dito kay Palaka, wala talagang nagpapasilpi sa kanya. Tingnan mo sila lumalapit sa tao. Ang daming kamera. Yung kamera, tingnan mo Punta, presidente ba yan? Presidente? Putya, kung si Bimar siguro dyan maglakad sa mall, baka may tilian pa eh. No? Bimar, pa-autograph! Okay pa siguro ako doon na, hindi ba sa magmamayabag, nagbubuhat ng bangko, Tanga na, sa isang mall, kamakailan, tinawag pa ako ng mga subscriber ko, Bistak, pasilpi! Di ba? Pero ito talaga, parang lamay lang, presidente yan, First Family. Tingnan mo, naghanap sila ng tao kasi walang lumapit sa kanila. Lingon-lingon si Beke. Kumakaway siya. Presidente, walang lumalapit. Okay, ninang. Si Tatay Digong malayo pa, dinudumog na. Ito, putang ilang minuto naglalakad, walang lumapit. Sa loob na ng mall, siya lang lumapit. Ito, may kumakaway ng sungay dyan. Ayan, kaway siya dyan. Merong kumain dyan, mga kaibigan. Yun yung nilapitan. At yung kamera, nakahabang na, awards. Ayan na, lumapit siya kasi may tao. Butang ng kawawa, no? Ito palang protesta. Tayo na presidente ka, First Family ka, hindi ka man nilusob, sinugod ng taong bayan dyan. Mr. President, salamat sa hakap. Walang ganon. Mr. President, salamat sa tupad. Walang ganon. Hindi ka naman kasi pwedeng pasalamatan. Alam naman ng taong bayan ang ginagawa mo. Tingnan mo, puro kamera. Tingnan mo, si Baki, nandito si Baki sa gilid, Wala talagang nagpasilpi kay Baki dyan.
tingnan mo, lumapit sa mga kumakain. Siyempre, siyempre yung mga tao na yun na kumakain, respeto na rin sa kanya. Putang ina, lumapit ka, presidente ng Pilipinas, lumapit. Oh. Respeto na lang tayo. Oh. Respeto talaga. Sabi ni Jasmine, Bistak, para ibang boses mo, putang may sipon ako. May ubo pa. Kaya mag-alala, malapit na to gumaling. Kunting tiis na lang. Tingnan mo. Yung sinasabi pasilpe, alam nyo po ba? Binulungan yun sa gilid. Binulungan yun sa gilid. Sinabihan siguro ng mga assistant ng UM, huy, sabihin nyo na magpasilpi. Naka-video kami. Sabihin mo pasilpi. Tingnan mo si Bake, walang nagpasilpi kay Bake. Sa kanya, napilitan na lang. Presidente ng Pilipinas. Babay daw, babay. Tingnan mo si Bake. Yan tingnan mo si Bake, walang pumansin. Ayan Isus ko, Ginoo, walang pumansin ni Mal. Mas pinapansin pa si Hanilit dyan. Di ba ho? At saka yung mama ni Vice President Inday Sara. Tingnan mo si Bake, nasa baba kaliwa ninyong screen. Putsakin na guys, walang pumansin. No. Yan walang pumansin. Magkaiba ang Duterte, magkaiba ang Marcos. So isa lang ang ibig sabihin yan. Ang mga tao ay ayaw sa mga Marcos. Tingnan mo. Panoorin nyo po si Vice President Inday Sara. Jesus ko, Ginoo. Yan sinusundan ng mga tao. Yan mo. Nalayo, no? Tilian. Kita nyo, iba yung atmosfera. May tilian, may sigawan, may sumusunod na mga tao. Ma'am Sara, kay Ngiwim, pamilyang Marcos, ang sumusunod mga kameraman. Ito, putang layo talaga nila sa pamilyang Duterte, Hawak lang ako, sir. Sorry ka. Hawak lang ako. Hawak lang ako. Tingnan mo, Sa Qatar yan, sa Qatar. Sipin mo yan. Ganun. Sigawan tao dyan. Hawak lang ako. Grabe si Inday dyan, parang ginawang santa. Sa ibang bansa yan, partida Itingnan mo. Kaya hindi matibag-tibag ang mga Duterte kasi ang tao yung kusang lumalapit sa kanila. Unlike dito sa pamilyang Marcos, trying hard copycat ni Mal. Sabi pa ni Inday Sara, no guts, no glory. Talang pinipilit nila, lumapit sa mga tao, hindi nga kayo para sa masa. Matapobre kayo, mga oligarkiya kayo. Wala kayong programa na maayos na sincere kayo sa mga mahihirap. Alak ninyo, 1 milyon bawat bote, awards. Ano mo? Malayong malayo. Talaga. Tingnan mo.